Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Campmaster. At ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-77 gabi ng St. Telmo Society. Kumusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. If this is your first time listening to St. Telmo Society segment of our podcast, ay ito yung mga narrated stories sent by the listeners of the show. Halo-halo ang mga topics natin at iba-ibang sources ng katatakutan, pero ang bottom line, it's all rooted in our primal fears. Now keep in mind that not everyone has the same tolerance for scary stories. One story could be truly terrifying, but to others, baka parang simpleng kwento lang ito. I would advise that before you leave your comment online, or if ever you do, just take it easy. And with that out of the way, punta na tayo sa kwento natin ngayong gabi. This is an email sent to us by Jade. Kung matatandaan ninyo, Jade was our guest from episode 182 when she told us the scary story ng mother niya. Ready ka na ba para sa bagong kwento niya ngayong gabi? Narito ang story ni Jade. Hi Campmaster! Kumusta ka na? I love what you said after my story entry sa last episode mo noong 2023. Yes, baon ko pa rin ang mga kwento na aking kinalakihan at ito ang nagbukas sa aking kaisipan sa mundo ng pagkamangha at kababalaghan. Tuwing pinapakinggan ko ang iyong podcast, naalala ko mga kwentuhan naming pamilya tuwing brownout days sa Pilipinas na ang tanging liwanag lang ng gabi ay nagmumula sa nakatirik na kandila at liwanag ng buwan. Talaga namang gaganahan na rin ako makinig dahil sa ihip ng malamig at preskong hangin ng gabi. Ang aking kwento ay tungkol sa encounter ko sa doppelganger. Since bata pa talaga ako, may experiences na ako tungkol dito. Pero while living here sa US, it happened to me again. In the year 2017, umupa ako ng kwarto sa bahay ng auntie at pinsan ko. Kakauwi ko lang sa bahay nang maupo ako sa couch sa sala upang mamahinga. Alam kong walang tao sa bahay ng auntie ko dahil wala mga kotse nila sa labas. Ewan ko ba? Bigla akong napaisipan na pumunta sa likod ng bahay. Dahil din madilim na sa buong paligid, nag-decide akong buksan ang ilaw sa hallway at sa kusina. Naglalakad pa lang ako papuntang kusina ay napatigil ako dahil nakita ko ang pinsan ko na nasa labas ng bahay. Nagtataka ako bakit siya nakatayo sa dilim at napatanong pa ako anong tinitingin niya sa madilim na parte ng bakuran ng bahay. Nakatayo siya ng pa-side view at kitang-kita ng mata ko na suot pa niya ang paborito niyang striped jacket at nakaharang ang wavy niyang buhok sa kanyang muka. Nasa teenage years pa lamang ngunit matangkad na siya noon at 6-footer na. Alam ko talaga na siya yun. Sigurado ako. Sinimulan kong tawagin ang pangalan niya habang palapit ako ng palapit sa kinatatayuan niya. And to my surprise, naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa madilim na parang hindi niya ako naririnig. Sobrang lapit ko na sa kanya nang mabuksan ko ang pinto at tuluyan siyang nawala sa dilim. Tumambad ang malamig na hangin at madilim na kapaligiran. Bigla siyang naglaho na para bang naglakad siya ng mabilis. Tinawag ko pa ng 3 beses ang kanyang pangalan pero wala talaga. Doon ako nakaramdam ng kilabot, Campmaster. Agad-agad kong sinarado ang pinto at bumalik na lang sa kwarto ko. After 1 hour na din nang nakarating sila auntie sa bahay. Agad ko nang sinabi na nakita ko ang pinsan ko na nakatayo sa labas ng bahay. Sabi niya sa akin Na kanina patulog sa kwarto ang aking pinsan. at pagod na pagod ito dahil sa mga school activities nila buong araw. Kung iisipin ninyo, she might be sleepwalking. Pero tinawag ko siya. Kung babalik man siya sa loob ng bahay, maririnig ko ang pintuan
at ang kanyang mga hakbang papasok ng bahay. Hindi ako makapaniwala, so I decided to check her. Tamang-tama at kakagising lang niya. Nagmumuta at pulang-pulang mata sa pagkakatulog. I asked her kung lumabas ba siya kanina, and she said no. After niya daw maglakad pa uwi ng bahay ay natulog na rin siya agad. I checked her clothes too. Hindi ako makapaniwala. She was wearing the same jacket I saw from her doppelganger. After lahat ng nangyari, napaisip ako. Did I scare away my cousin's doppelganger? Because I turned on the lights in that evening na mag-isa lang siya sa kwarto at ang buong bahay ay madilim? Paano kung papalapit na pala yung evil queen niya sa natutulog niyang katawan? Well, I'm glad my cousin is fine after that incident. Marami pa po akong kwento, pero napahaba na naman nata ako, Camp Master. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking kwento. Hanggang sa muli. Hello Jade, thank you ulit sa pag-share mo dito sa ating campfire. Medyo weird nga yung nakita mo, no? Nakita mo ang image ng cousin mo habang natutulog siya? Doppelganger nga ba? Or paano naman kung nakikita mo pala ang astral body ng pinsan mo habang nag-out-of-body experience siya? What was the energy shown or given nung moment na yun? Daming interesting possibilities, no? Well, thank you so much for sharing that story, Jade. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for another story from another camper. That and more coming up next. Sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Our next storyteller is Joanna from Laguna at ito ang kwento niya nung nangupahan siya sa isang dorm. Pakinggan natin ang kwento ni Joanna. Hi Camp Master, this is Joanna and I'm one of your listeners here in Campfire. Taga Laguna po ako but I had to find a dorm or room for rent na pwede kong pagstayan while I'm working here in Quezon City. So nakahanap naman po ako ng dorm which was malapit lang naman sa work ko. So yung dorm ko is bagong gawa lang. At first okay naman siya. Then shortly after noon, may dumating na ka-dorm ko so hindi na ako ganun natatakot paggabi. Actually, I may look brave pero duwag po talaga ako. So ayun po, okay pa rin naman po. Nakakapag-stay naman ako ng weekend sa dorm kahit mag-isa. But things changed when our third roommate came to our house. Nung dumating siya sa dorm, wala kaming pareho nung isa kong ka-dormmate dahil pareho kaming taga-different provinces at since holiday nun, kaya umuwi kami. After the holidays and back to work na, sabi nung isa kong ka-dorm nakapag-tsekahan na daw sila nung bago naming ka-dorm. Tapos nagkwentuhan daw sila ng creepy story. So nabanggit niya na meron nga daw sa dorm pero sabi niya naman ay mabait naman daw yun. Nakakaramdam daw kasi siya. So ayun, pag nagkukwentuhan sila, pinapatigil ko silang magkwentuhan pag nandyan ako kasi natatakot ako eh. Ako yung tipong maingay, a jolly person, ika nga nila. So sabi nila, try daw nilang magkwentuhan ng nakakatakot pag nandyan ako. Try daw nila kung mag-iingay ako. So I stopped them na magkwentuhan then kinwento ko nga yung one time naranasan ko dun sa dorm which is recently lang talaga. Pag kasi mag-isa lang ako sa dorm, hindi ako nag-headset pag nanonood ako. Yung layout kasi ng dorm is sa residence sa taas tapos yung baba pwedeng mag-park ng sasakyan. Kaya pag naglalakad ka sa itaas, rinig mo kung may aakyat or may naglalakad. Tapos meron akong bed curtains. So while I was watching, may narinig akong parang may naglalakad. Binaliwala ko na lang. Tapos, umulit-ulit. And this time, sumilip na ako. Baka kasi bumalik na yung mga kasama ko. Pero pag silip ko, wala namang tao. After 1 hour, umulit siya pero hindi ko na sinilip kasi natatakot na ako. So, I said na lang, Please stop. Huwag naman please, nananahimik ako dito. I prayed after that.
Hindi ako nakatulog ng tanghali na yon kahit ang sakit-sakit na ng mata ko. Pero after nung third time, hindi na siya naulit. Siguro napapakiusapan naman siya. Then kung kami na lang ng isa kong kadorm, sabi niya naranasan din daw niya yung kinikwento ko kaya daw hindi na lang daw niya nililingon. Baka daw kasi pag lumingin siya, may makita siya. Hindi ko alam kung creepy ba siya. This is really the first time it happened to me. And hindi talaga ako nakakakita or nakakaramdam. Hanggang dito na lang po yung kwento ko, Camp Master. Thank you for reading my story. Hello, Joanna. Thanks for sharing your story and for listening to the Philippine Camper Stories. If you're still living in that house, siguro i-check mo na lang kung may access ba for outsiders. Kasi, syempre, di ba mas maganda kung safe ang space mo from other people. Baka it's better to install cameras as well kung curious ka talaga. But more than supernatural angle, parang mas nakakatakot for your own security yung ganyang naririnig mo. I hope you're okay and safe. Nagtanong ako ulit sa mga campers kamakailan lamang kung ano ang usual or paboritong ginagawa nila kapag nakikinig ng mga episodes natin sa Philippine Camper Stories. And here are few of the answers para sa ating The Camper Shoutouts. Sabi ni Andrew, nagdadrive ako from Bulacan to Makati. Ayan. Ako parang hindi sapat yung episode para dun sa drive na yun. Sabi naman ni Norby, while at work. At ganun din ang sinabi ni Trish, kilabot while working. Yan. Kaya pala, medyo pagod ako kasi pinagtatrabaho niyo ako. Ganun din yung sabi ni Pamela Marie, work. Tapos laughing emojis. Tamang ka ba while working para gising for 8 hours na shift? And sabi naman ni Randy, pampacharge ko to ng social battery. So, nakikinig daw siya habang nag-charge ng social battery. Sabi naman ni Jobs, naglilinis ng bahay, nagjo-journal, nagka-cleanse or nagcha-charge at kumakain. Alin dyan sa mga yan, Camp Master. Thank you, Jobs. Sabi naman ng isa dito, sabi gumagawa daw siya ng test paper. Sabi ni Glendale, so gumagawa siya ng test paper habang nakikinig ng Philippine Camper Stories ba? Kakaiba naman yun sana nakakatulong tayo sa paggawa mo ng test paper. Sana wag mong pahirapan yung mga tao kumukuha ng test. Sabi naman ni Rhea, while working or about to sleep. Ayan. Medyo similar na lahat tayo, no? Nakikinig ng podcast while working, parang pang-background. Sabi naman ni JB, daydreaming. Hala, daydreaming. Parang yun ano na ako. Nakasama na ako sa dreams mo. Sabi naman ni Pamela Morial, habang naliligo, naglalaba, naglilinis ng kwarto, at nagmumuni-muni sa gabi. Wow. Oo nga. Parang maganda nga akong kasamang maglalaba. Like, ayun, habang nagkukusot ka or naglalagay ka ng ng detergent sa washing machine, biglang lumabas ang hindi niya nakikitang mga boses. Labo. Ayan, sabi ni Glenn, bago matulog po, minsan pag naglilinis ng kwarto or naglalakad pa uwi. Ayan. Ganda yan. Yung may kasabay kang podcast, especially yung mga stories na gusto mong pakinggan habang naglalakad ka pa uwi. Pero mag-ingat ka kasi you'll never know, baka mamaya, di ba? Kung yung paglalakad mo, biglang may hindi pala safe yung daanan, ganyan, or may mga tao sa paligid mo. So, always be alert as well. Glenn Michael, sabi niya, while traveling. Ayan. At sabi naman ni Jemmy Nona, usually cooking, then while eating po. Ayan. While eating too. Ayan. Ay, parang gusto ko rin makikain. Nagutom ako bigla. Just one more .joy. Sabi niya, washing the dishes or cleaning around the house. Very, very domesticated podcast tayo dun. Musky Pops journaling. Yan. Doon niya daw ako sinasabay sa pag-journal niya. Isa akong I guess background accompaniment
pag nag-journal siya. Sabi naman ni Larsen, kasama daw niya akong mag-drive. Yan. Yan. Parang co-pilot niya na din ako pag nagda-drive kayo. So, thank you for choosing our podcast while you do these things. Ayan, kasama naman ni Admin Jack. Si Jack ang ating admin sa Facebook group natin. No? Kasama si Admin Dana. Sabi ni Jack, while working daw siya. Ayan. Thank you, Jack, by the way, for your tips just recently. Maraming salamat sa iyo. Commander Lion, sabi niya, while working, para mabawasan ang stress kahit saglit. Ayan. Thank you so much. Sana nakakabawas ng stress ang pakikinig mo ng Philippine Camper Stories. Commander Lion. Emily versus Emily. Wow. Sabi niya, nasa office po, nagtatrabaho. Ayan. Naku, sana mabilis lang yung araw nyo pag nakikinig kayo ng ng podcast while working, no. Masarap talagang may background na parang familiar voice. Ganun din ako pag nakikinig ako ng podcast. Nilalagay ko lang sa headset o kaya minsan naka speaker. Tapos yun lang, pinapatunog ko lang siya, lalo na yung mga story-based podcast yun. Pero minsan pag maganda talaga yung story, napapahinto ako parang dumatagdag pa sa trabaho. Ayan, just make sure that you're always productive as well. Sabi naman ni Rizel Althea, best partner sa late night review, 1,000 over 10, nakakawala po ng antok. Kakaiba naman yun, no? Yung iba nakakawala ako ng antok, yung iba nakakaantok naman daw ako. Neil Alan Custodio, hindi paboritong gawain kay Master, pero nag-work ako, campfire ang background ko to stay awake in the middle of the night. Thank you, Neil Alan. And last but not least, si MJ Bitones, sabi niya, since DH po ako, habang ginagawa ang household chores, tune in po ako sa podcast ninyo. At syempre, dapat wala mga amo. Baka makilisan din sila. Thank you, Campmaster. Ikaw at ang podcast mo ang bumubuhay sa katawang lupa ko. Wow. Sana po ay maere na ang babaeng hubot-hubad sa CR. Ayun, that's my laughing emoji. Ayan, si MJ ay si Jean. Siya yung sender natin. I believe it was sent it was read last week. Tama ba? Ayun. Maraming salamat sa iyo, Jean, for streaming Philippine Camper Stories whenever you do your household chores dyan sa work mo. So maraming salamat sa iyo at lagi ka mag-ingat. Sa inyong lahat na tumututok sa Philippine Camper Stories every week at nagsashare na rin ng inyong mga stories, maraming salamat sa inyo for choosing Philippine Camper Stories. Medyo naging soft tayo ngayon nung binabasa ko yung mga sinasabi ninyo, no? So maraming salamat sa inyo. That's it for Camper Shoutouts. Kung gusto mong marinig ang name at ang mga sinasabi mo sa buhay-buhay, ay mag-iwan lang ng iyong thoughts sa ating social media post at syempre sa Spotify Q&A section ng episode na ito. Paano mo makikita yon? Punta ka lang sa Spotify app, search mo yung Philippine Campfire Stories, at sa latest episode ay may tanong doon sa Q&A section na anong tingin mo sa episode na ito. Doon ka sumagot at babasahin ko ang mga mapipiling sagot sa mga susunod na episodes. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. See you sa next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. If you want to see more content, especially video content ng podcast, ay magpunta ka lang sa patreon.com/campfirestoriesph at mag-subscribe ka na. You'll get to have access sa ating mga video podcast agad-agad. Recently, I'm also trying to send over some blog entries. Nagsusulat na din ako doon kasi I'm also very creative in terms of writing. I like writing. Kaya
sabi ko parang pwede na rin ako palang mag-vlog dito, no? So yun, sometimes I write yung mga behind the scenes content ng podcast. So nandun yun sa Patreon, kaya try mo na. Pwede ka nang makapanood ng mga video content ng podcast, mga previous interviews natin. Makikita mo yung mga reactions nila habang nagkukwento sila ng mga scare stories nila or yung mga creatives na invite natin before. Yun, pwede mong makita doon. Tapos yung mga iba kong mga naisulat na mga fiction stories, horror stories, nandun din sila lahat. Yung latest blog entry na ilagay ko as of writing, no, is yung kung paano ba yung mga behind the scenes nung paano namin ginawa yung bagong season ng San Telmo Society. So pwede mong makita yon sa patreon.com/campfirestoriesph. Kung gusto mo namang mapanood yung mga free previews ng mga nasabi kong mga videos, pwede mo naman siyang makita. I post in our YouTube channel. Hanapin mo lang yung Philippine Camper Stories at nandun yung mga preview ng mga episodes natin. Libre lang din yun. Pwede kang mag-subscribe at para naman tumaas yung subscribers natin. Ayun, for our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan yung mga pagkainip mo at medyo feeling mo generous ka today, feeling mo naging productive ka dahil nasamahan ka ng podcast, you can send your tips. Dadaanan mo lang yung PayPal account natin for your tips. I-search mo yung earlm.work@gmail.com para sa PayPal. Link will be in our episode show notes. Wala na kasi tayong GCash, guys. So, just letting you know, I know that in the previous episodes, I've been advocating for GCash, but that's because I had GCash before. Now, I don't have it. So, if you want to send tips, that's in PayPal. Yun. At one more time, para din kumita yung podcast, there are some, what do you call this? Ads. Sa huli ng episode natin, sobrang dali lang yon, mga 30 seconds lang yon. Makikiusap lang ako, ipa-play nyo lang yon. Kahit wag nyo na kami pakinggan, i-play nyo lang because that goes to the revenue of the show and that goes to the revenue of our network, the Pod Network. Pambayad yan sa mga mga gastusin ng network like sa mga creatives, ganyan, sa mga software na ginagamit namin pang edit. So yun, sana wag niyong skip para naman tumaas pa yung revenue ng show natin and the network and the people that goes behind the scenes ng show natin. Dami kong sinabi, yun lang. Anyway, panghuli, sa mga kwento mo na gusto mong ibahagi sa ating camp, pwede mo siyang isend sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa iyong pakikinig. Magkita na lang tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Camper Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.